10 o'clock. Oo. Okay? So, paki-start na yung record, Sir Noel? Started. Thank you. Okay. So, Saturday, June 27, 2020, muling nagtugma, at nagkasundo ang dalawang magkaibigan upang pag-usapan ang paksang patutunayan ko na ang mga nananalig na si Jesus ay tao ang siyang nakakasunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ang titindig po sa affirmative, si Ate Nelita po as freelancer. At ang tututol po sa tagpong ito ay si Sir Noel as Catholic defender. Yeah. Ngayon, pupuntahan na natin ang bawat isa. Bigyan natin ng pagkakataon para sa kanilang presentation. So, 10 minutes. 10 minutes presentation for Ate Nelita. Go ahead. Sis Nelita? Pasok na Ate Nelita. Nako. Babalik kita. Good morning. Pasok kasi si Dandy. Morning, Sir Dandy. Oh, good morning. May debate pala kayo ni Sister Oo. Nelita. Oo. Oo, Yeah. Pumasok ka na. Wala naman Umalis tuloy. Nawala lang yung signal niya. Magla-live eh. Babalik siya. Pagod na si Rasha eh. Kanina pang, nag-start yun na nag-live. Umaga pa. Umaga. Tapos nag-live na naman siya ng bandang hapon. Alas 3 yata. Hanggang alas 5. Tapos nag-live sa amin ni start kami ng 6 hanggang 9 p.m. So, pagod na yung tao natin. Pagod na talaga yun. Oo. Parang Tatlong debate ang na-record. na-addict na yung mga tao dito. Sa debate Sir Noel, napanood mo yung laban ni Kuya Melchor at saka nung pastor? Hindi. Ano ba yung topic nila? Dapat pinanood mo, disappointed yung nakalaban ni Kuya Mel eh. Ala. Oo, nabutan. Nabutata si Brother Mel? Hindi, Ay. yung kalaban niya na Ay. pastor. Patay. Tinanong ba naman ni Kuya Melchor, ang sanggol ba, hindi ba tao yan? Sabi niya, sagot ng pastor, hindi daw. Yari. Hira. Nandiyan na si Sis Nelita, nandiyan na. Connecting. Okay. Hindi pala taong baby, no? Tao na yun nailuwal na eh. Oo. Kung nasa tiyan pa, Tao pa rin. fetus pa lang. Depende kung ilang buwan na. Di mo naman pwede sabihin kapag ka 7 days old yung tiyan Ay, tao na. sa amin, Hindi pwede tao. yun. 1 day pa lang, tao na. 1 day pa lang sa amin, tao na. Hindi pa lang tao na. Oo. Mm-mm. Hindi pa flesh yun. Tao na. Tao na. Mm-mm. Nako, patay tayo dyan. Yeah. Mayayari tayo dyan. Yeah. I think even science, hindi nila sasabihin tao yan eh. It is human. It is a union of the egg and the sperm. Hirap yan. Dapat iniwas-iwasan ng pastor na yun. Yung tanong na yun, kung di niya kaya sagutin na maayos. Yari. Sabihin mong hindi tao yung sanggol. Big sabihin, yung anak mo, nung pinanganak yan, hindi pala tao yan Ano yan? Kung hindi tao yan. Patay. Ang sakit naman sa pakiramdam na sabihin yung anak mo hindi tao. Yari. Nakasimangot yung pastor eh. Yan ang... Sabi ko, Kuya Mel, ano na naman ginawa mo? Sabi ko, meron ka na naman tinira. Hindi ka na kontento kay hindi ka na kontento kay Hazel. Yung palang video ni Hazel na debate nila na
sa sabi ni Rasha nakaabot na daw dun sa parang monitoring nila sa Facebook. Ah, talaga? Oo. Oo, nasaan na? Sis Delita. Ang hirap ng signal ko. Ang hirap ng signal ko. Andito na ako. Nawawala-wala. Paano ba? Kaya umpisahan na. Wala-wala. Kinig ako. Okay, 10 minutes. 10 minutes presentation. Natin nilita. Go ahead. Go ahead. Okay. Unang-una, pupurihin ko ang Diyos ni Abraham ni Isaac ni Jacob at ng ating Panginoong Kristo. Panginoong Isus, ituro mo po sa amin. Turuan mo po kami, Panginoong Isus, kung sino sa dalawang grupo ang nakakasunod sa kalooban ng Diyos Ama. Siya ay nagwika. Sundin nawa, Ama, ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. So, ang pananalig na si Jesucristo ay tao na sinugo ng Diyos sa lupa ay sumusunod ito sa kalooban ng Ama sa langit. Sa paanong paraan? Sapagkat ito ay sumusunod sa kautusan ng Ama bilang pagkilala kay Jesucristo na siya ay tao ay pagsunod sa utos ng Ama at utos ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay nagsasalita lamang ng utos ng Diyos gaya ng sinabi niya na ang ating Panginoong Diyos, ang Panginoon natin ay iisa. Walang ibang nakakasunod dito sa kalooban ng Diyos na ito. Walang ibang nakakasunod ng may isa lamang Diyos maliban sa mga naniniwala na si Jesucristo ay tao. Sapagkat ang naniniwala na si Jesucristo ay Diyos ay hindi nakakatupad sa kalooban ng Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So malinaw po ang kalooban ng Ama na nasa langit ay mababasa natin sa unang Timoteo 2:3 hanggang 5. Ang sabi, ito ang nais at kalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan na mayroon lamang isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ano ang nais o ang kalooban ng Ama sa pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo batay sa talatang ating nabasa? Ang sabi, ang nais ng Diyos na katotohanan ay ang sampalatayanan na ang ating tagapamagitan sa Diyos ay taong Kristo Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. At hindi naman sinabi na kailangang paniwalaan si Jesus na Diyos upang makasunod tayo ng kalooban. Walang ganon. Wala ni isa mang nasusulat sa kasulatan o sa Biblia na nagsasabing ang paniwalaan na si Jesus ay Diyos ay nakakasunod sa kalooban. Maliwanag ang sinabi na nabasa ko dito sa unang Timoteo 2:3 hanggang 5 na ang nananalig na si Jesus ay tao, ito ang nais, ito ang talugod-lugod sa Ama at ating tagapagligtas. Na sampalataya nating may isang Diyos lamang, ang Ama, at sampalataya nating may taong tagapamagitan. At ang tao na yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama ang siyang pangunahing masunod ng tao upang siya ay makapasok sa kaharian ng langit gaya ng patutuo ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya nga ng sinabi niya sa Mateo 7:23. At ang pagsunod sa kalooban ng Amang nasa langit ay ang pagkilala ng wasto sa Panginoong Hesus. Ang pagkilala ng wasto na nasusulat o nasasaad sa kasulatan ay ang paniwalaan natin ang kautusan ng ating Diyos Ama na ibinigay kay Jesus at walang iba yon kundi ang nasa Mark 12:29-30 na mayroon lamang tayong Panginoong Diyos na tunay
No? At yung isang Diyos na yan, ay tumutukoy yan sa Ama at hindi sa Panginoong Kristo. Ngayon, kung hindi ang Panginoong Sus ang Diyos na tinutukoy na isa sa kasulatan, ano ang dapat pagsampalataya sa Kanya? Ang sabi ng Panginoong Sus na mababasa natin mismo sa Kanyang mga salita, sabi niya, ako ay taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na aking narinig buhat sa Diyos. So, ang katotohanan pala tungkol kay Panginoong Kristo na sampalatayan na natin siyang taong 5 makarinig minutes. ng mga salita ng Diyos. Okay. Yan ang ibig ng ating Diyos amang nasa langit. Ang pananalig na si Kristo ay tao, ay kalooban ng Ama upang makapasok tayo sa kaharian ng langit. Sa anong paraan? Una, natutupad natin ang sinalita ng Ama sa kanyang banal na utos. At sinalita ito ng Ama. Ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Exodo 2:20, 1-3. Ang pananalig na Jesucristo ay tao, ay kalooban ng Ama upang tayo ay makapasok sa rinang langit. Sa paanong paraan? Sa paraang natatalima natin ang salita ng Ama sa langit na nagsasabing, ako ang Panginoon at walang iba liban sa akin ay walang Diyos. No? Ang paniniwalaan natin na si Jesus ay tao ay isang katibayan ng ating pagtalima sa Diyos Ama. At kapag tayo ito malima sa ating Amang nasa langit, walang dudang makakapasok tayo sa kanyang kaharian. Tunay nga na ang pagpaniwala sa Panginoong Sus ay napakahalaga bilang ating kaligtasan. Sapagkat kung magkakamali ka ng pananalig kay Jesus, ay hindi ka makakapasok sa kaharian langit. Bakit? Sapagkat unang-una nalalabag mo ang utos ng Ama. Ikaw ay nagkaroon ng isa pang Diyos. Ang sabi ng Ama, ako lang, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Sa harap ko, huwag kang magkakaroon. Anong dapat paninalig kay Jesus? Taong Kristo Jesus na nag-aalay ng buhay para sa atin. Okay. Kaya ito ang pangulong dapat tupdin ng tao. Meron tayong mga tao na dapat tuparin. No? Dapat meron tayong tungkulin sa Diyos. Sabi nga, kayo ay matakot sa Panginoon ninyong Diyos at tupdin ninyo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang lahat ng ating mga gawa sa kahatulan, baging ang mga kubling mga bagay, no? Sa panahon ng pagparito ng ating Panginoong Kristo na magbibigay sa bawat tao na sangayon sa ating mga gawa, ay ang basihan ng paghatol ng Diyos ay ang pagtalima sa utos ng Ama at pananampalataya sa Panginoong Kristo. At saan pa makukuha na makakamit natin ang buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ayon sa Panginoong Kristo ay pagsampalataya lamang na may isang Diyos Ama. Ang sabi ng Panginoong Sus, ito ang buhay na walang hanggan na inyong sampalataya ng Kaama na nag-iisang tunay na Diyos. Na nag-iisang tunay na Diyos ang sabi ng Panginoong Sus, upang makamit mo ang buhay, ikaw na tao, sumampalataya ka na may isa lamang tunay na Diyos ang Ama. At sa Jesucristo ay sinugo ng Ama. At sinugo ng Ama ay batay sa Ama, susugo ako ng tao bilang pantubos sa inyo, Isaiah 43:4. So, ang Ama na mismo ang nagpapatunay na ang sinugo niya sa lupa ay tao, hindi Diyos. So, bilang pagtupad sa kalooban ng Ama, o bilang kung nais mong makapasok sa kaharian ng Ama, manalig ka na si Jesucristo ay taong sinugo ng Ama sa lupa. Ito ay salita mismo ng Ama, salita rin ng Panginoong Jesucristo sa 8:40. No? Kaya, ang nais ng Diyos sa atin ay maligtas tayo kung ating susundin ang katotohanan. At ang katotohanan na yan, meron tayong taong tagapamagitan sa Diyos at walang iba yan kundi ang taong Kristo Jesus na nag-aalay ng buhay para sa marami. Okay? So, sikapin natin
natin, mga kaibigan, mga tagapakinig, na masunod natin ang kalooban ng Ama upang tayo makapasok sa kanilang langit. Sapagkat bawat mananampalataya, ayan ay hinahangad. No? Yan ang hinahangad na makamaligtas at makapasok sa kanilang Ama. At walang iba yan, kundi ang pananalig na si Jesus ay taong tagapamagitan natin sa Diyos. Yan lamang po, nagtatapos ang aking unang tindig. Okay, time. So, ngayon, bilang paalala sa mga makakapanood, no, ng video ito, ang kanilang topic o paksa na napagkasunduan, patutunayan ko na ang mga nananalig na si Jesus ay tao ang siyang nakasusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ngayon, pumunta naman tayo para sa 10 minutong pagtatanong mula kay Sir Noel. Pasok. Okay. Sis Nelita, bali po ang sabi niyo doon sa titulo, no? Kung sino ang grupong tama, ang grupo ba na naniniwala na si Kristo ay Diyos o ang mga naniniwalang si Kristo ay hindi Diyos? Ano pong grupo niyo po? Ako po ay naniniwala na si Jesucristo ay tao Ayan. at hindi Diyos. Ayan. Tapos sinitas nyo po ang Isaias 43:4. Ang sabi nyo po ay ang sinugo ng Diyos ang tao. Ang sabi po dito sa 43:4, kaya't magbibigay ako ng mga tao. Sa pakipangalanan po itong mga tao. Mga tao. Mga tao. Opo, yun po nakasulat doon, hindi tao, kundi mga tao. Okay. O pakipangalanan po, magtutubos, sabi dito. Ang aking, okay. Basahin lang natin ang diretso, ang 43:4. Maaari mo bang basahin? Okay, yamang ikaw, Basahin mo ang diretso. yamang ikaw ay naging mahalaga sa akin paningin at kagalang-galang at aking iniibig ka. Kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Ang dating Biblia, 1905. Ang tanong mo ay, Sino po, Pangalanan ko ang pangalanan mga niyo po tao? yung mga tao. Kasi kayo po nagsabi nito na magsusugo ang ama ng tao. Pero ang nakasulat po dito, hindi ng tao, kundi mga tao. Opo, sino? mga tao. Pangalanan niyo po ito mga tao. Kinuha ko, sasagot na po ako. Kinuha ko po ang talatang iyan bilang kasama ang Panginoong Sus sa mga tao Opo. na pantubos Pakipangalanan po. ng Israel. Pakipangalanan po. Ang tindig ko po ay ang taong Kristo Jesus. Wala po akong tindig ng mga tao na nagtubos, no? So, mali po yung ang ano. paninindigan ko lang, kasama si Okay. Kristo sa mga So- tao na yan na pantubos sa Israel. Ayan. No? Hindi Ayan. ko, hindi So, marami ko pala, no? kailangan, Ayan. Opo. kasama ang Panginoong Kristo bilang Okay, pantubos tama sa na, Israel, tama na. taong pantubos sa Israel. Okay. Okay. So, sinitas niyo po ang Exodo 20, no? 20, sinitas niyo 1 hanggang 3, ano? Na ang sabi po doon ay huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Yung po bang ibang Diyos sa harapan ko, sino po ang tinutukoy doon? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kahit sino yan, basta walang ibang Diyos maliban sa akin. Oo. No? Kahit sino yan, kahit mga ano pa yan, basta Oo. ang punto dyan, huwag kang magkakaroon ng Diyos sa harap ko, mga Diyos sa harap Okay. ko. So po, Ang opo. punto dyan yung kanyang sarili Opo. ng singular, Opo. ang kilalanin lang. Okay na po. Tanggap niyo po na yung ibang Diyos
ay siya rin ang pinagbabawal sa 5 na huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Tama po ba yon? Hindi po yan kasali sa... Opo. Ang tanong ko po, binanggit ko pong talata. ang tanong ko Hindi po, tanggap yun dahil hindi naman po yan ang talata doon sa binanggit kong Exodo 2, 1, 2, 3. teka po. Sa binabanggit, Next question, please. Okay. Si Kristo ba ay sinasamba mo bilang tao? opo. Okay. Sinasamba ko po siya Bilang tao. sapagkat Saan ito po? ay Saan po inutos po? Filipos 2:9 na ang lahat ng mga tuhod ay luluhod sa ikaluluwalhati ng Diyos. Saan po yung tao doon? No? Saan po nakasulat yung tao? Ang tanong mo po ay malinaw. Opo. Ang sabi mo po, si Jesus ba ay sinasamba mo bilang tao? Sabi ko, opo. Opo, saan po yung tao doon sa Filipos 2:9? Opo. Bilang pagsunod sa utos ng Ama Okay. na iluluhod ang lahat ng tuhod. Ah. Kasama po ako doon sa luluhod. Okay. Opo. So ito pong sa Exodus 25, sabi dito, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. May exception po ba to? 25? No, sa Wala Exodo. po akong latag na Exodo 25. Exodo Wala 20, po akong latag Exodo, na 25. Exodo 25. Chapter 20, verse 5. Hindi po yan ang aking latag. Ang latag ko po ay 21. Iniiwasan niyo po ba ito? Hindi po yan kabilang, gaya ng sabi ko po kanina, hindi po yan kabilang sa aking latag ang Exodo sapagkat yan ay sa ribulto. Ito po ang aking latag. Ayun, sa ribulto. Si Kristo ba sa ribulto? Si Kristo po ba ribulto? Hindi po. Ayun, Hindi po yan ang aking latag. ayun. Hindi po yan ang aking latag. Sa Ayan. ribulto. Wala po Opo. akong latag na ribulto. Opo. So, sa lahat ng nilatag nyo, kaya nyo po bang isama sa latag nyo ang John 8:58 at patunayan na itong John 8:58 ay nagpapatungkol sa pagkatao ni Kristo? Opo. Kaya, okay, opo. Gusto mong isama ko yan sa aking latag? Ay, Granted hindi. po ang Ayan. iyong kahilingan. Opo, saan nyo po mapapatunayan sa John 8:58 na ang sinabi niya ay I am o ako nga ay titulo ng isang tao? Okay, no? Sa pagpapaunawa ko sa inyo, babasahin ko po ang full context. Opo. 8:58. Opo. Kasama sa Last 3 8:58 na yan, minutes. ng whole context na yan, ang 8:40 na inamin niyang ako ay taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na aking narinig buhat sa Diyos. No? Konteksto po kasi yan eh. Yung No? 8:58 Kung kaya po. mapatunayan, yes. Saan po? Chapter 8 to 58, konteksto po yan ang kasali ang pagiging tao niya dyan. Umamin siya eh. Ako Saan ay po? taong Wala po sa John 8:58. 8:40. Wala pong nakasulat na tao po dyan. Sabi mo, kaya mo bang patunayan ang I am ay tumutukoy sa tao? Next So, question, yes. please. Next question, Okay. please. Okay. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo nung sinabi niya na bago pinanganak si Abraham ay ako nga? Mr. Moderator, hindi ko po yan latag. Hindi niyo po latag. Yan po ang pinag-uusapan natin, John 8:58. Sa tanong mo lang kanina, dahil nangangailangan ka ng patunay bilang tao na I am, at pinatunayan mo naman ngayon, hindi ko po latag yan ng Cut the time. Cut the time. Okay. So, Sir Noel, granted po ako dun sa affirmative. Okay. Kasi ngayon nyo lang siya nire-request. And I think ang nakita ko yung request mo, hindi by cross-examination, kundi by his or by her presentation mamaya. Okay. Not now. Okay. Okay. So, next Okay. question po. Okay. Sabi po ng Panginoon, ano, sa Isaiah 42, na hindi niya ibibigay ang kanyang kadakilaan or yung glory niya, no, kahit kanino.
Si Kristo po ba ay binigyan niya ng glory niya? Yes or no? Hindi ko rin po latag yan. Maaari kong sagutin yan, pero sang-ayon lamang ako sa aking nilalatag na mga patunay. Okay. Kung maaari lang sana, ay doon ka lang po sana magtatanong sa mga nilatag Ah, ko. Next question, please. sa nilatag mo lang. Oo, kasi sa nilatag mo wala akong wala akong tutol dahil naniniwala akong tao si Kristo eh. Wala akong tutol dito eh. Okay. So okay, sige. Yung pong sa 1 Timothy 2, sinabi nyo sa 3:5 na siya ay tao na namagitan po namagitan po Paano po siya namamagitan po? Namamagitan siya sa tao at sa Diyos. Paano po 'yun? Ano pong ginagawa po niya? Ano ang ginagawa ng taong tagapamagitan? Apo. Ang gawain ng isang taong tagapamagitan sa Diyos ay i-reconcile tayo sa Diyos, no? Ayan. Ang pagre-reconcile ng taong ito sa harapan ng Diyos ay ang ganito ang sabi ng Panginoong Kristo. Sino man ang kumikilala sa akin sa makasalanan at mapangalunyang sanlibutan ito, ay akin rin naman siyang kikilalanin sa harap ng aking Ama at sa mga anghel. Okay. Okay. Ngayon, pupunta naman tayo para sa 10 minutes presentation ng negative side. Sir Noel, 10 minutes. Okay. Salamat po. Ito po si Noel ng Catholic Church po, no? At titindigan po natin na ang tunay na aral ng Biblia at ng Iglesia ay ang anak ng Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. Ito po yung aral po ng Ama mismo. Opo? So, ang mga grupo na nagtataguyod o nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos, ay siya ay tao, ginawang Panginoon, ay hindi po nagtuturo ng tama. Opo, tama po yan. Nagtao po siya, pero nagkatawang tao. Malinaw po yan sa Juan 1:14. Kasi ang nagkatawang tao, ang berbo, tinawag ang berbo na Diyos. At ang berbo, ang sabi sa berbo, sa 3 ng Juan, all things were made through Him. Sorry, English, no? Tapos ang sabi, without Him, nothing was made. So ang berbo ay naandoon, active. You know, so, at ang berbo ay nagkatawang tao. Yan po ang tunay na aral. Huwag po kayong maniniwala sa mga nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Ang latag ng aking kaibigan, is limited. You know? So, si Kristo, tinawag po siyang alipin, anak, branch, hindi ko alam yung sa English, sa Tagalog, branch, basta sinawag siyang servant, tinawag siyang anak, tinawag siyang sugo, tinawag siyang propeta, lahat po yan tama. But, if you refuse to profess and believe that Jesus is God, you are not of the truth. Okay. Pakinggan po natin ang Ama. Umpisahan na po natin sa Ama, no? Mr. Moderator, you are not what? Hindi ko marinig. Hindi ko marinig. Okay. Ano yung sabi mo? Okay. Sige.
If you're not teaching that Jesus Christ is God, you are not of the truth. You are a liar. Okay? So, umpisahan na po natin sa Ama. Ipupul ko lang yung Bible ko, no? Para Tagalog tayo. Ayan. Pakinggan po natin ang Ama. Sandali lang po Ipupul ko po yung Bible para Tagalog. Punta po tayo sa Hebreo 1. Hebrews 1. Ayan. Ang sabi po sa 5, makinig po tayo mabuti po, no? Dahan-dahanin po natin to, may time po tayo. Sapagkat, kanino nga sa mga anghel, sinabi niya, kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama. At siya'y magiging aking anak. So, ang sabi po dito, ako'y magiging kanyang ama. Malinaw po na ang nagsasalita dito ay ang Ama. Siya po ang Diyos. Po? Pakinggan po natin ang Ama. Basahin po natin hanggang 10. 6. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Sambahin siya. Ayan, babalik po tayo sa Exodus 20, no? Na walang sasambahin kung hindi ay Diyos. Kaya po napapaiwas po ang aking kaibigan pag-usapan ang 5 ng Exodo 20. Tuloy po natin, 7. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yung ginagawang mga anghel niya ang mga hangin at kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ngunit, 8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos. Anak po yan, Ang sabi po dito, opo, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Okay? At ang sentro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. 9. Iniibig mo ang katwiran at kinapupuotan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, kasi ang anak may Diyos po, no? Yun po yung ama, ang Diyos po, no? Ay nagbuhos sa iyo ng langis na kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. At, 10, dito na tayo, no? Pakinggan niyo po, sabi po ng Panginoong Diyos na Ama, at ikaw, Panginoon, ng pasimulay, inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Wala po kong explanation dito po, no? Ang pinagsalita ko po, ang Ama, na sinasabi niya na dapat sundin. Tama po yun. Pero po, ang sinasabi ng Ama ay sambahin ang kanyang anak. Po, sambahin ang kanyang anak. Tinawag niya ang anak niyang O Diyos. Tinawag niyang Panginoon. Naglalang ng langit at lupa. Po, so, babasahan ko po kayo, no? Para magpaalala po sa lahat na ang sinasamba lang po ay Diyos. Sa Kanya po, ang sinasamba po ay taong nilalang, ano? Hindi po yun ang sinasabi. Opo.
sa punta po tayo sa pahayag, sa 8 at saka 9, ang sabi po dito, pahayag 21 po, no? 8, 9. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. 9. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng inyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Wala po siyang sinabi na sumamba ka sa tao. Sumamba ka sa Diyos. Opo, ang sa 5, punta po tayo sa pahayag 5. 1 minute. Opo. Basahin po natin yung 13 po, no, hanggang 14 ng pahayag. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at sa lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi. Universal worship, ano? Sabi sa kanya na nakaupo sa luklukan, yan po yung Ama, at sa kordero, yan po ang anak, ay ang pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailan-kailanman. At ang 4 na nilalang na buhay ay nagsabi, siya nawa, at ang matatanda ay nagpatira pa at nangagsisamba. Yan po ang tunay. Si Jesus na anak ay Diyos. Opo, salamat po. Okay. Ngayon, dadako naman tayo para sa 10 minuto na cross-examination ni Sis Nelita. Pasok po. I'm ready. Are you ready, Sir Noel? Yes, ma'am. Okay. Sinabi mo sa iyong unang pahayag na ang nagtuturo na si Jesus ay tao ay mali, no? Tinatanggap mo ba na si Jesus ay nagtuturo na siya ay tao? Sis Nelita po, tanggap na tanggap ko po yan. Ako po ay isang Trinitarian. Sandali lang po, nagpapaliwanag. Ako po ay isang Trinitarian na si Jesus sa amin ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang tinututulan ko, ang pag-refuse to believe that Jesus is God. Okay, second question. Sige po. Ikaw na mismo ang nagsasabi na ang nagtuturo na si Jesus ay tao ay sinungaling. Hindi po yan. Tama ba ang narinig ko? Hindi- Sinabi mo kanina eh. hindi po. Pinakinggan ko Hindi eh. po yan ang hindi po yan ang pahayag ko. Ang nagtuturo na si Jesucristo ay tao ay sinungaling. Hindi po yan ang pahayag ko. Ang pahayag ko, ang si Kristo na tinuturo ay tao at hindi Diyos. Wala kang sinabi eh. Sige, ganito. Sinabi mo nga na ang nagtuturo na si Jesucristo ay sinungaling, mali ang kanilang tinuturo. Ngayon, ito ang tanong ko. Nang tinuro ba ni Jesus na ako ay tao, mali ba si Jesus o tama? Categorical question. Okay, tama po si Jesus. Kasi po, So, ikaw ang mali. hindi po. Ang tinututulan ko Tama po, si Jesus. Okay, granted. hindi Tama pa si tapos Jesus, ang, tama si Jesus. hindi pa, meron akong 15 seconds, ano? Ang tinututulan ko po, ay magtuturo na tao si Jesus at hindi Diyos. Ang salita ni si Jesus na siya ay tao, tama po yan. Praise Him po, no? Next question, please. Tama. Kung tama pala na si Jesus ay, kung tama pala ang naniniwala na si Jesus ay tao sapagkat ito'y turo ni Jesucristo, ngayon ang tanong, bakit sinasabi mo na mali ang nananalig na si Jesus ay tao? Opo. Ang tinututulan ko po dyan na ang katuruan ay si Jesus ay tao at hindi Diyos. Kaya po tinututulan yan dahil nakinig po ako sa Ama. Ang sabi po ng Ama, ang anak ko, o Diyos, ang anak ko ay manlalalang. Next question, please. May
na Diyos? Yes, Meron o wala? meron. Meron. Magbigay ka ng isang talata mismo sa sinalita ni Jesus na sinabi niya na ako ay tao at ako rin ay Diyos. Yes. Isang talata ang hinihingi. Ay hindi, dalawang talata po. Hindi, dalawang- ako nagtatanong. Sabi mo meron. Ngayon, ang tanong ko, magbigay ka ng isang talata na sinabi mismo ni Jesus Ayan. na ako ay tao at ako rin ay Diyos. Ayan. Ang sabi ni Jesus sa Juan Isang talata ang hinihingi ko. sabi ni Jesus sa Juan 8 58. Sabi niya, bago si Abraham ipinanganak, si Abraham po tao po, no? Ay ako nga, siya ay Diyos. You know? So, dalawa yan. Si Abraham ay tao at inihambing niya ang sarili niya at sinabi niya na siya ay Diyos. I am ang sabi niya, hindi I was. Ginamit mo ang 8:58. Ang nakasulat ba dyan na I am God o I am? I am po nakasulat dyan kasi po, yun po ang pangalan ng Hindi, Diyos. ang nakasulat dyan, I Yun am po ang God. pangalan ng Diyos na sinabi sa Exodo 3:14. Wala po tayong kawala po dyan. Okay. Nung sabihin ba ng bulag na I am, ibig bang sabihin yung bulag Diyos na rin? Hindi po. Hindi po. Kasi po, Ginamit yung... mo ang I am. Opo. Ginamit mo ang Opo. I am. na Kasi pangalan ko kahit bilang Diyos. ngayon, ito po yung sagot ko po, no? Kahit ngayon, gamitin ko I am Noel. Hindi po yun ang pangalan ng Diyos. Pero ang pangalan po ng Diyos ay Yahweh. Ego Aimi, I am. Yan po ay ginamit ni Kristo para sa Kanya mula sa Exodo Sinabi ba si 3:14. Jesus sa Juan 8:58 na I am God? Ay, hindi po. Meron o Wag niyo wala? pong palitan po. Ang sabi po niya, ang Moderator, ang tanong ko po ay categorical question. Cut the time. Categorical Cut question. the time. So, 4 minutes, 59 seconds. Ang question, Sir Noel, kung meron ba nakasulat na I am God? wala po Yes yun. or no? Wala po. Kasi dagdag po niya yan. Salamat. Dagdag po niya yan. Ang nakasulat po doon ay ako nga. Yan po ay... Question is, Teka muna. Okay. Hindi pa ako tapos sumagot. Meron pa akong 15 seconds. Sandali lang po. May 15 seconds ako, no? Ang sabi niya ay ako nga bago ipinanganak si Abraham. Yan po ay malinaw na titulo ng Diyos ang ginamit niya mula sa Exodus 3:14. Sige po, tanong po. Ginamit mo ang Hebreo 1 hanggang 10. Sinabi mo, ang sabi ng Panginoon, ang Ama ang nagsalita dito na siya ay may Panginoon. Ako, ang tanong ngayon, ang Ama ba ay may Panginoon? Wala Ang po. Ama ba, may mababasa Ang Pangin ba tayo ang sa may salita Panginoon ng po, Ama? ang may Panginoon Ang po, Ama ba ay may Panginoon? ang- Dahil yan ang pahayag mo kanina na sinabi sa Hebreo 1:10 na sinabi ito ng Ama. Ang pahayag mo Opo. kanina ay malinaw. Opo. Ang, Opo. ang sabi mo, sinabi ito ng Ama at ang tinutukoy ng Ama dyan ay si Jesus. Opo. Ang question ko ngayon Opo. ay, ang Ama ba ay may Panginoon? Ay, wala po. Kaya niya po sinabi na Panginoon dito dahil po ito po ang pangalan ni Jesus. Kaya po sabi niya, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay, inalagay mo ang kinasaligan ng lupa. Ang Panginoon po dito ay hindi po mas mataas sa Ama. Next question. Kung hindi, yan po ay pangalan ni Jesus. Yan po yung I am po. Okay, Yan po yung I am. may question pa ako. May question ako. Ginamit mo ang Hebreo 1:5. Again. Ano ang pagpapakilala ng Ama sa anak niya? Ayan. Ang sabi niya, Ikaw ay aking anak, Ayan. ikaw ay aking Diyos. Categorical question. Ginamit mo ang Hebreo 1:5. Ayan. At ang binanggit mo doon, may binanggit ka doon, no? opo. Ano ang sinabi ng Ama? Ikaw ay aking anak o ikaw ay aking Diyos? Ito po ang sabi niya, no? Ikaw ay aking anak. Ang sabi rin po niya, ako ay magiging kaniyang ama. Hindi niya sinabi, ako'y magiging kaniyang Diyos. Ang sabi niya, ako'y magiging kaniyang ama. Yung Ama ba ay hindi tumutukoy sa pagiging Diyos ng Ama?
Ay, yan po ay, yan, pag anak. sinabi po ng Ama, pag sinabi pong Ama, alam po natin na Diyos siya. Kaya pag sinabi po nating anak, alam rin po natin na Diyos siya. Opo? Meron ba tayong mababasa Meron. sa Biblia na, Meron. na isang talata, teka muna, hindi pa ako hindi pa ako tapos magtanong sa'yo. Meron ba tayong mababasa sa Biblia na ang kahulugan ng salitang anak ay Diyos? Yes, meron. Isang talata lang po ang hinihingi. Apo, punta po tayo. Ang kahulugan ng anak, ang salitang anak ay Diyos. Meron po, meron po. Meron po. Ito po punta po tayo sa Isayas 9:6. Ang sabi po dito, sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ayan. Okay, next question please. Ang hinihingi ko po, Sir Noel, ang kahulugan ng salitang 1 minute. Yes, kahulugan. yes. Saang talata mababasa na ang kahulugan ng salitang anak sa Biblia Apo. ay Diyos? Ang sabi Diyos dito, ang kahulugan ng sa, salitang anak. sa Isayas 9:6, ibinigay ang isang anak at ang kanyang pangalan ay tatawaging makapangyarihang Diyos. Gusto mo pa isa pa? Dagdagan ko? Punta tayo sa... Ako nakuha ang tanong, pero sige, mamaya na sa rebuttal ko yun. Hindi, gusto niyo po isa pang sagot? Please. Okay, question ko na lang, no? Sinabi mo sa Juan 1:3 na si Jesus ang naglalang ng lahat ng bagay kasi kinuha mo siya na siya ay berbo. Yes. Tama ba? Tama po yan. Okay. Ngayon, bigyan mo ako ng salita ni Jesus mismo, na nagsasabing ako ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Okay. Sagot na lang at naabutan ng... Okay, sige, sagot daw. Ayan. Sabi po sa Isaiah po, no? 44:6 na ang may titulong I am the first and I am the last. Sabi niya siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pagdating sa 44:24, siya rin ang may lalang ng langit at lupa. Ng lahat. Pagdating po sa Revelation 1:17, inari po ng anak na si Jesus na ang titulo na I am the first and I am the last. Iisa lang po yan. Okay. So, 10 minutes rebuttal naman tayo para sa affirmative ulit. So, 10 minutes sa Nolita. Pasok. Okay. Ang aking kausap ay malinaw na nagpaparatang lamang ng kanyang mga sinalita. Ang sabi niya, ang nagtuturo na si Jesus ay tao ay sinungaling at hindi nasa tama. Sapagkat ayon sa kanya ang nasa tama ay ang mga nagtuturo na si Jesus ay Diyos. Ngayon ang tanungin ko siya na si Jesus ba ay nagtuturo na siya ako ay tao? Sabi niya, tama. Tama o mali? Tama, no? Pinatunayan niya mismo na tama ang naniniwala, ang nagtuturo na si Jesus ay tao. Ngayon, nang pinatunayan niya na tama pala ang nagtuturo na si Jesus ay tao, sa magkatwid, yung isa niyang statement na sinabi niya, yung unang-una, na nagtuturo daw na si Jesus ay tao, ay mali. So, dalawang statement ang ginamit niya. Una, ginamit niya na ang nagtuturo na si Jesus ay tao ay nasa kamalian at mga sinungaling. Nang tanungin ko siya, si Jesus ba ay nagtuturo na ako ay tao? Tama ba si Jesus? Umali. Sabi niya, tama. So sa makatwid, siya na mismo ang nagpapatunay dito, mga minamahal na tagapakinig, na ang naniniwala o nagtuturo na si Jesus ay tao ay nasa tamang pananalig. Siya na mismo ang nagpapatunay, sapagkat pinatunayan niya na si Jesus na nagtuturo na ako ay tao ay nasa tama.
Tama, katotohanan. Ngayon sinabi pa niya na ang nagtuturo daw na si Jesus ay tao ay mga sinungaling, no? Ang pinatutunayan ko po dito sa usaping ito ay ang nananalig na si Jesus ay tao ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos Ama. At napatunayan ko po ito sa talatang unang Timoteo 2:3-5 na sabi ito ay nakakalugod. Ito ang katotohanan, may binanggit pa nga po doon na katotohanan na na may isang Diyos na at isang taong tagapamagitan sa Diyos. So ang katotohanan na pananalig ay nasa pananalig na si Jesus ay tao. Yan ang ibig at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ayon yan sa talata, hindi yan ayon sa aking bibig. Basahin niyo po lamang sa unang Timoteo 2:3-6. Ngayon, sinabi niya dito sa isa pang pahayag niya na ang Ama daw ay may Panginoon. No? Nang tanungin ko siya kung ang Ama ba ay may Panginoon, sabi niya, oo, meron. Ang Kristo. Ngayon, kung sasangguni tayo sa Biblia, kung ang Diyos ba ay may Panginoon, ang sabi ng Ama mismo sa Isaiah 45:5, ang sabi niya dito ay, ako ang Panginoon at walang iba. So, ayon kay Sir Noel, na isang Trinitarian, ang Ama ay may Panginoon at si Kristo daw yan. Samantalang ang salita ng Panginoon nating Diyos, ang Ama, ay nagsasabi na, ako ang Panginoon at walang iba. Walang iba, ibig sabihin, wala siyang pinapanginoon o Panginoon man. Nang tanungin ko pa siya, sabi niya, Panginoon daw ang tawag kay Kristo. No? Panginoon ba ang tawag kay Kristo? Ayon sa nasusulat, ayon sa Biblia? Hindi po, mga minamahal. Sapagkat ang tawag mismo kay Kristo, basahin natin, ayon sa nasusulat, hindi lamang sa ating haka-haka, mga minamahal kong tagapakinig, na ang sabi, ang tawag daw, na mababasa natin sa Mateo 1:16, ganito ang sinasabi. At si Maria, na ina ni Jesus, na tinatawag na Panginoon, na tinatawag na Kristo, Kristo naman pala hindi Panginoon ang tawag kay Jesus. No? So, siya na mismo ang nagpapatunay na ang kanyang mga patutoo dito sa kanyang pinatutunayan ay pawang mga kamalian at hindi nasusulat sa Biblia. Mga minamahal na tagapakinig, mag-ingat po tayo, no? Dahil mariin niyang pinatutunayan na ang nananalig daw di umano sa kay Jesus na tao ay nasa kamalian, nasa kasinungalingan. Ngunit kung ating susuriing mabuti ang Biblia, ang tunay na pananalig na kalugod-lugod at ibig ng Ama ay ang pananalig na si Jesus ay taong tagapamagitan natin sa Diyos. Ang sabi pa nga, ito ay katotohanan. Katotohanan. So kung katotohanan ang pananalig na si Jesus ay tao, malinaw ang pananalig niya na si Jesus ay Diyos, ay siya pala ay nasa kasinungalingan, mga kaibigan. Dahil kontrast lang yan. Kung sino ang binabanggit na katotohanan, ang kontrast niyan ay kasinungalingan. At ang nananalig na hindi nasusulat mismo sa Biblia, na sinasabing tagapamagitan natin ay Diyos, yan ay kasinungalingan. Hindi po yan nasusulat. Ang nasusulat ay taong tagapamagitan natin. Si Jesus yun, mga minamahal. No? Ang sabi yan, ang katotohanan, ang ibig, ang kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Sapagkat kung paniniwalaan natin na may isa lamang Diyos, automatic yan na si Jesus ay taong tagapamagitan natin sa Diyos. No? Ang pagsunod sa salita ng Ama na ako lang ang Diyos at walang iba, ay pagsunod sa kalooban ng Ama. At kapag nasunod natin ang kalooban ng Ama, tiyak na ang hantungan mo ay kaligtasan. Ang sabi nga ng Panginoong Sus yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. At napatunayan ko sa usaping ito, no? Talata mismo ang nagsasabi na ang ibig o ang kalooban ng Ama ay ang paniwalaan natin si Jesus ay taong tagapamagitan natin. Ito ang ibig at kalugod-lugod sa Diyos at ito ang katotohanan. So napatunayan ko sa usapin na ito
na si Jesus ay siyang tao, nais na katotohanan na dapat sampalatayanan nating mga tao kung tayo ay naghahangad na makapasok sa kaharian ng langit. Bagamat marami pa rin ang mga taong na nagsasabi na ang naniniwala sa taong si Jesus ay hindi katotohanan, di umano'y mga antikristo, kung ano-ano pa ang sinasabi nilang kasamaan na pawang walang katotohanan. Huwag po tayong padala sapagkat si San Pablo ay nagbabala, mga minamahal. Ang sabi ni San Pablo sa kanyang mga sulat, kung may mangangaral sa inyo ng ibang Jesus, take note po, ang sulat ni Pablo, ang unang Timoteo 2:3-6, ay ang taong Kristo Jesus. At ang babala ni Pablo, kapag may mangaral sa inyo ng ibang Jesus, anong ibang Jesus yaon? Yung ibang Jesus na pinapalawalaan ng aking katunggali na Diyos. Sapagkat hindi yan ang ipinapangaral ni Pablo na tagapamagitan natin sa Diyos. Hindi Diyos na tagapamagitan sa Diyos, kundi ayon kay Pablo, taong tagapamagitan sa Diyos. At sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Kung paanong nadaya ng ahas si Eva sa kanyang katusuhan, baka naman ang inyong mga puso't isipan na walang kamalay-malay sa kasimplihan ni Kristo ay madaya rin. O binanggit dito ang kasimplihan ni Kristo. At kung ano yung kasimplihan na yan, taong Kristo Jesus na nag-alay ng buhay para sa ating mga tao. Kung gagawin mo yung kung gagawin mo yung kasinungaling, magiging Diyos na Kristo Jesus na nag-alay ng buhay para sa ating mga tao. At wala yan sa kasulatan. Wala yan nasusulat. So hindi na dapat nating paniwalaan sapagkat binabala ni Apostol Pablo na mag-ingat kayo sa ibang Jesus na paririto na magtuturo sa inyo na hindi namin itinuturo. So ang tinuturo ng Apostol Pablo, walang iba kundi ang taong Kristo Jesus na tagapamagitan natin sa Diyos. So kung pinapasan ng nalingan man ang aking katunggali ang katotohanan ito, huwag tayong mabahala o kaya huwag nating isipin na ito'y bago. Ito'y pinagpauna na ni Apostol Pablo na may paparito sa sanlibutan na magdadaya, no? Na mandaraya, no? Ang katotohanan ay papalitan nila ng kasinungalingan. Ang katotohanan tungkol sa Diyos, no? Ay papalitan nila ng kasinungalingan. Na isang larawang inanyuan na gaya ng tao. Sino ba ang may larawang inanyuan na gaya ng tao na larawan ni Kristo na inasabi nilang Diyos? Hindi nga ba walang iba kundi ang aking katunggali. Ang kanyang pananalig ay batay sa babala ng kasulatan. Nasabi na ang katotohanan tungkol sa Diyos ay pinalitan nila ng kasinungalingan. Ano daw yung kasinungalingan? Ang sabi sa Roma 1:25. Ang sabi, ang kasinungalingan na ito na ang larawan na gaya ng tao ay pinagpapalit sa kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. So, ang larawang tao na yan na sinasabi nilang Diyos di umano, ay yan ay isinasabit nila, yan ang nakapako doon na Kristo daw Time. umano yan. Okay. Proceed naman tayo for 10 minutes cross-exam. Sir Noel, pasok. Yes, sir. Ma'am Nelita. Okay, ito ang unang tanong ko. Kanina ay tinanong mo ko sa Hebreo. Okay, ang tanong ko, sa Hebreo 1:8, tinawag bang Diyos ang anak? Yes or no? Yes, tinawag. Amen. Amen. So, aaminin mo Meron pa akong 15 minutes. na nagsinungal. Wala kang 15 minutes. Kasi categorical yun eh. Ikaw lang gamit ng gamit. Kari- Ha? Pwede ko bang Category, hindi pwede. Ano, Hindi pwede. sige. I think lumipas na kasi Ate Nelita eh. Nag-proceed na for the next Sige. question. Okay. Okay. Okay, next question. Okay. Kung tinawag ng Ama na Diyos ang anak na inamin mo, no? Sa Hebreo 1:8, sino ang tama, ang Ama o ikaw? Ang Ama Amen. ay Ama ng katotohanan. Amen. No?
Okay. Ang Ama ay Ama ng katunuan. Tinawag Amen. niya, hindi nangangahulugan na ito'y patungkol sa katutubong Diyos. Hindi yan katutubong Diyos ang banggit ng Ama dyan. Okay. Yung po bang binanggit na Diyos dyan, maliit na letra o malaking letra? Wala tayo salitang maliit o Di po, malaki. yun po ang tanong ko po. Ang kaisipan, okay, ang kaisipan ng Ama ay hindi nating kaisipan. Di po, ang tanong ko po, ang sulat po... 44. Opo, Sis Nelita. 44. Sis Nelita, ito po yung tanong. Sis Nelita, makinig po kayo sa tanong ko po, no? Yung po bang Diyos na nakasulat sa Hebreo 1:8, maliit na letra o malaking letra? Titingnan ko muna. Sige po. Titingnan ko. Sige, take your time po. Kahit 1 minute po. Sa ano ko yan? Sa original, ano kasi, Sir Noel, wala pong maliit o malaking letra. Hindi po. Ang tanong ko po, kasi ang source po natin, man yan ng malaki, hindi nag-usap po tayo kanina na isa lang ang source natin. Ikayo po ang namili na ang dating Biblia. Kaya ang tanong ko po sa iyo sa dating So, Biblia. kung ano ang nasusulat, yan ay nasusulat. Opo. Ang tanong ko, ito po makinig po kayo sa tanong ko. Ano po nakasulat doon? Malaking letter D sa Diyos o maliit na letter D para sa Diyos? Sabi ko nga, hindi ko nakikita ang Hebreo, Wala po kayong libro ngayon? Wala, kailangan ko pang i-search. Aha, Ano okay. ba? Ngayon, kung ano yung nasusulat, yun ang nasusulat. Next question. Sir Moderator, Yes po. i-wave ko na po, satisfied na po ako sa sagot po niya. Okay, so 6 minutes 50 seconds na i-wave na. Proceed naman tayo for 10 minutes na. 10 Ayan. minutes rebuttal ng negative side. Go ahead. Opo. So, ito po ulit si Noel Perfecto ng Catholic Church. Sensya na po kayo sa boses ko at malat po ako. Nagpapaigi from pneumonia. Ang ating katunggali po, no, ay umamin po, no, na ang Ama mismo ang tumawag sa kanyang anak na Diyos. Ano pa po yung pag-uusapan natin? So lalabas po kung tama ang Ama, siya po ay nagsisinungaling. Si Sister Nelita po, siya po ay napakamalaking sinungaling po. Kasi po, siya na rin po ang nagpatunay na ang anak ay tinawag na Diyos ng Ama. At hindi niya po mahanap sa kanyang Biblia kung malaking letter D o small letter D ang nakasulat sa pantalang bago kami nag-debate. Nag-usap po kami kung ano po ang source namin. At kayang-kaya po niyang sumitas po, no? Kayang-kaya niya pong sumitas ng mabilis po, no? Ngayon, hindi niya po mahanap, ano? So, kaya ko po tinigil na po yung question and answer. Kasi po, ang aking katunggali na po ang nagpatunay na si Kristo ay Diyos. Ang nagsalita po, propeta po, hindi po, Ama po, Ama. Opo. So, yung pong sinasabi niya po sa 10, no, kung mayroong raw pong Panginoon ang Ama at tinawag ng Panginoon si Kristo, ang Panginoon po ay Adonai. Yan po ay pangalan ng Diyos. Yan po ay pangalan ng Diyos. Babalik po tayo sa Exodus 3:14. Yan po yung I am. Tetragrammaton. Yahweh. Jehovah. Adonai. Panginoon sa Tagalog. Yun na po. Sa English po, Lord, L-O-R-D, all caps po yan. Opo. Yan po ay pangalan ni Kristo po. Hindi lang po ng Ama. Pareho po yan kasi titulo po yan. Titulo po yan, ano? It's a title name. Kaya si Kristo, inangkin po niya yan sa Juan 8:58. Naghahanap po siya sa akin ng mga talatang alam niyang wala sa Biblia. Kagaya nung ako'y tao at ako'y Diyos. Alam niya po yun. Alam niya po na wala sa Biblia. Kaya lang po, ang pag-aaral po natin ng Biblia, hindi po ganun.
tatanggapin po natin from Genesis chapter 1 verse 1 hanggang Revelation chapter 22. Yan po ang tunay na pag-aaral ng Biblia. At sinasabi niya po, na sinabi ko raw po, ang nagtuturo na ang Panginoon ay tao, ay hindi raw po totoo. Hindi po totoo yon. Ang nagtuturo na si Kristo ay tao at hindi Diyos. Yan po ay rebelde sa Ama. Hindi lang po sa anak po, rebelde sa Ama. Bakit po? Alam po natin ang nagsasalita sa Hebreos 1:5 at hanggang 8 at hanggang katapusan, hanggang verse 13 or 14 ng Hebrews, ay ang Ama. Rebelde po yan, rebelde. Siya na po na umamin na sinabi po ng Ama na, O Diyos, pero rebelde siya. Rebelde po. Pangangaralan ko na lang po kayo, no? Mag-share po ako ng mga salita ng Panginoon, ano? Sharean ko po kayo. Ang sabi po dito sa Mateo 1:21, sabi niya dito, no? Itatawag mo sa kanya'y Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yan po ay pangako po mula sa Old Testament po, no? Yan po ay pangako ng Diyos. Pangako po yan ng Diyos sa kanya, no? Yun nga po, sabi po doon sa, na-share ko na po kanina sa Pahayag 22, 8 hanggang 9, ang sabi po sa 9 ng anghel, sumamba ka sa Diyos, hindi ka sasamba sa tao at Diyos. Ang sabi dito, sumamba ka sa Diyos. Kaya po, sa Pahayag po, 13 hanggang 14, sabi, bawat bagay na nilalang na nasa langit. Sino po yung nasa langit po na sinasamba? Diyos. Po. Kaya ang sabi dito, sa Kanya na nakaupo sa luklukan, alam po natin yon, yun po yung Ama, at sa Kordero, ay pagpapala at kapurihan at kalwalatian at paghahari kailanman, walang katapusan to. Paghahari po. At ang apat na nilalang na bawat na buhay ay nagsabi sa nawa, ang matanda ay nagpatira pa at nagsisamba sa Ama at Anak. Kaya po wag po tayo maniniwala sa aking katunggali po, no? na ang Kristo ay hindi Diyos po. No? Ang sabi ng anghel, sumamba ka sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mateo 4, Diyos lamang ang sasambahin. Walang iba. Walang iba. Po. So, tapos na po, i-share ko po sa inyo po to. Pedro 1:10 hanggang 12. Sabi po dito, tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsisiyasat na maigi ang mga propeta. Pag sinabi niyo pong propeta, yun po yung mga propeta sa Old Testament na nagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. So, the future to come po, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailan pa panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Sino yung kanila? Mga propeta. Nang patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at mga kalwalati ang hahalili sa mga ito. So, ang Espiritu ni Kristo ay ilan pa bro? 3 minutes. Ay, thank you. Ang Espiritu ni Kristo ay buhay na andoon sa mga propeta at siya ay nagtuturo ng mga propesiya para sa mga bagay na darating para sa atin. Yun po ang sinasabi ni Pedro. Kaya po, nandun po si Kristo po, no? Okay. Basahin pa rin po natin ang sulat ni Pablo. Unang Korinto 10 hanggang 4. Sapagkat hindi ko ibig na, mga kapatid, na di ninyo malaalam na ang ating mga magulang ay nakapapasa ilalim ng alapaap at lahat ay nagsitawid sa dagat. Ito po yung si Moises po, no? At lahat ay nagbautismohan kay Moses sa alapaap at dagat
At lahat ay nagsikain ng isang pagkain din ayon sa Espiritu. Spiritual po, no? At lahat nagsiinom ng isang inumin din ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Siya po ay Espiritu. What? So, ang sabi po dito, ang sabi sa Isaiah po, no? 13 hanggang 14, pakinggan niyo po, ang Panginoon ay tumatayo upang magsanggalang at tumayo upang humatol sa mga bayan. Ang Panginoon ay hahatol sa mga matanda ng kanyang bayan at sa mga pangulo niyaon. Yun ang sabi niya, no? Pakinggan po natin ang salita ni Kristo sa Juan 5:22 hanggang 23, sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghahatol. So ang Diyos po ay anak, upang papurihan ng lahat ang anak, na gaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. Mag-ama po yan, ama at anak. Ang hindi magpupuri sa anak ay hindi nagpupuri sa Ama, na sa kanya'y nagsugo. Pakinggan niyo po mabuti po yun, ano? Sabi po sa Lucas po, no, ni Kristo, at sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog gaya ng lintik mula sa langit. Saan po siya, no? Nasa lupa? Nung nakita po niya, nasa langit po siya. Bago po ito ng creation. Sabi po sa Juan 3:13, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Sabi po sa Juan 6:38, sapagkat bumababa ako mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Galing sa langit si Kristo. Sabi ni Kristo, Juan 17:5, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko. Time. Okay. Okay. Sa dadakotawan tayo for 10 minutes cross-examination at Inelita. I think, okay, tama, rebuttal pala to. Tama. Opo, rebuttal. So 10 minutes question. Connecting siya. At Inelita, didig mo kami. Dito sa pinaka-gilid. Gilid. Yan. Dyan. Sis Dalita. Panalo ka na, Sir Noel. Yeah, Tapos na laban. tapos na. Umamin eh. Yeah, yes. Yes. I don't need anything more, you know, so. Dinestroy niya eh. Ayun Yeah. na si Ate Nelita. So 10 minutes cross-exam, Ate Nelita. Pasok. Okay. Sinabi mo una, sinabi mo sinungaling. No? Dahil si Ama ay tinawag niya. Ngayon, ang tanong ko ay ito. Nang sa mga awit, tinawag din ng Ama na mga Diyos. No? Mga Diyos. Ngayon, ang tanong ko, Diyos ba yung tinawag ng Ama sapagkat ang paniniwala ko ay tao, si Jesus, kaya sinabihan mo akong sinungaling. Ang tanong ko ngayon, nung tinawag ng Ama, yung sa mga awit na mga Diyos ay nakatayo sa harapan ng Diyos, yung tinawag ba ng Ama na yon, mga Diyos ba yon? Hindi po. Oo, o No, hindi? hindi po. O hindi. Sila Hindi po, naman pala eh. sasagot ako. Yan po ay mga huwes. Sila po ay judges ng mga tao. You know, so hindi po yon nagpapatungkol sa anak.
Ang anak po sa Hebreo 1:8 tinawag pong tunay na Diyos o Diyos, at yun po ay sinitas po sa Old Testament po, sa Salmo Next po. question, Opo. please. Next question. Hindi ko ano yung mga latag mo. No? Kasi ang napunta po kasi ikaw, Bro Noel, sa Espiritu ni Kristo na malinaw na hindi mo na napapatunayan na ang karya ng Diyos. Question, please. Ang question ko ay ito. Wala na yung signal. Oo, nawala na. Bigyan pa natin ng konting pagkakataon, tapos kapag nawala siya, we'll call it a day. So we'll stop it. But one more chance, kawawa naman na. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Kumakanta-kanta na si Sir Noel. no? Yes. Eh, Kanina wala akong panalo boses. na eh. Let's give her one more minute. Naka 1 point si... Ang ganda ng argumento, bigla bumagsak eh. Umanhin, di ako makakonect. So, I think let's give her one more minute and then we'll call it a day kapag hindi na siya kawawa naman niya. Ayan na. Ayan na. So, ipupunto ko na lang ang tanong ko, Bro Noel. No? Sige, Wala pa sige lang, sister. Ipupunto ko na lang. Sige, no? sister. Sa lahat ng mga patunay mo kanina, sa mga binigay mo, mayroon ba tayong mababasa na nasusulat, no? Sapagkat ang utos ng huwag tayong lalampas o huwag tayong hihigit sa nasusulat, no? May mababasa ba tayo na ang sumusunod o ito ang kalooban ng Ama na paniwalaan natin na si Jesus ay Diyos? Yes, meron. Mababasa ba tayo? Me- May me- mababasa ba tayong talata na ganyan? Meron. Meron po. Pakibigay po. Opo. Pakibasa po. Opo, babasahin natin sa Isaiah 9:6 po, no? Balik po tayo sa Isaiah 9:6. Babasahin po natin ng dahan-dahan po, no? Sandali lang po, Isaiah 9:6.
Ang sabi niya po dito, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan po ay kalooban. Saan po ang nakasulat na kalooban? Ito ang kalooban ng Ama. Opo. Wala po akong narinig na kalooban saan po, sa binasa mo po, saan po may nasulat na kalooban ng Ama? Opo. Na manalig tayo na si Jesus ay Diyos? Opo. Sabi po dito, sa susunod lang po ng talata, sa susunod lang pong verse, of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on the David's throne and over his kingdom, establishing and upholding with justice and righteousness from the time on forever. The zeal, Z-E-A-L, of the Lord Almighty will accomplish this. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Yung seal ba Opo. na binabanggit po diyan Opo. ay kaparihas ng will Yes, yes, of God? yes, yes. Yung seal ba ay kaparihas ng will? Opo, yes po. Yan po yung approval. Pag sinabi pong zeal, approval, or authority. So yan po ay will of Yung God. will po, ano po yung will? Ano po yung kahulugan? Kalooban po. Kalooban po. Kaya po binigay ng Ama ang kanyang zeal. Kunin ko po sa Tagalog po, no, para hindi po tayo mahirapan po. No? So, kunin po natin sa Tagalog. Give me few seconds para masagot ko yung tanong nyo. Ang sabi po dito, sa Tagalog po, no, isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Sikap. So, ang sikap po ay will. Nawala na. Nawala eh. Mm-mm. I think sabi niya, super bad signal, move friend, ang sabi niya. I'm sorry, sabi niya gano'n. So, I think we'll call it a day. Sis Nelita. Sis Nelita, Yes. go ahead. Last question na siguro yan. Ang tagal eh. Oo, kasi ayun na nga eh. Ang hirap ng signal ko pag paumanhin. Oh, it's okay. So, yun na nga po, magkapareho ba ang kahulugan ng sealed o will? Opo. Will of God Opo. at saka seal? Opo. Seal? Opo. Ano mo po ano yan? Saan dictionary natin Hindi po, may hambing na ang seal? Opo. Sealed ay Oo. ang will of Oo. will din. Oo. Binasa ko po sa Tagalog po sa ang dating Biblia at ang sabi dito, isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Pag sinabi pong sikap, yan po ay will. Sikap ang sabi doon. Sige po, kung yan po ang iyong nauunawaan. Okay po, granted. So, may katanungan pa ba ako? Punta na tayo sa conclusion, baka mawala na naman. Conclusion. So, Sino mauna mauna? dito si Sir Noel, no? 5 minutes. Okay. Sige, so magko-conclude na ako. Ito po ulit si Noel Perfecto from Catholic Church po, ano? So, ang tinitindigan natin, ang tunay na mananampalataya
ay mananampalataya ka sa Ama, sa sinasabi ng Ama. At isa po sa sinabi ng Ama, isa po sa maraming sinabi ng Ama, na sa Hebreo 1:8, sabi niya, patungkol sa anak, "Ong luklukan mo, O Diyos." Yan naman po ay sinang-ayunan ng ating katunggali na nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Pero siya po ay nag-agree kasi po Ama na po ang nagsabi po eh. Hindi na po isang propeta. Ama na po ang nagsabi na sa anak, patungkol sa anak, O Diyos. At sabi rin po sa Hebreos 1:10, sabi rin po na yung anak na yon, siya rin po ang naglalang ng langit at lupa. Wala pong naglalang ng ibang creatures o ang ibang elemento sa langit kung hindi Diyos po. Yun po ang sinasabi natin sinasabi po ng Diyos sa Jeremias 32:17, ang lumalang ng langit at lupa ay ang tunay na Diyos. Yan po ang sinasabi sa John 1:3. Yan po yung sinasabi sa Hebreo 1:2. Yan po yung sinasabi sa Colossians 1:16. Yan po ang sinasabi po sa 1 Corinthians 8:6. Ang ano pa, saan pa natin kukunin? Napakarami po niyan. So hindi po tayo magugutom pag hinahanapan po natin si Kristo ng attributes of the true God. He is omnipresent. Yung espiritu niya, wala pa siya dito sa lupa. Yung espiritu niya ay nangangaral na, nagpopropesiya sa mga propeta niya. Yan ang tinatanggihan po ng aking katunggali na si Sis Nelita. Yan po ang tinatanggihan niya ang salita ng Biblia. Ayan po, sinabi po ni Pablo sa unang Korinto 10:1-4 na ang Espiritu ni Kristo ang siyang sumusubaybay sa kanila Moses. Kailan kanila Moses? 2,500 years BC, before Christ. Tapos nandun na si Kristo. Tapos yun sinabi ng malinaw, sabi niya, ayaw ko kayong maging mangmang. Tapos sasabihin mo, wala, di mangmang. Pag hindi ka maniwala doon, mangmang ka. Kasi ang sabi doon, ang hindi maniwala ay mangmang. Ay ayaw ko kayong maging mangmang. Yan ang sabi niya, no? So, dagdagan pa natin, Hindi niya yata narinig na sinabi sa Isaiah 3:13-14, ang Panginoon, ito pong Panginoon po to, Adonai, Yahweh po, ay tumayo upang magsanggalang at tumayo upang humatol sa mga bayan. Yan po, ang Panginoon ay hahatol, sabi doon, sa mga matanda ng kaniyang bayan. Ang sabi po sa Juan 5:22-23, ito po isalita mismo ng Panginoong Hesukristo, sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao. Sabi doon sa Isaiah, hahatulin niya yung mga matatanda ng bayan, Pero ito ang sabi dito, ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol upang papurihan ng lahat ang anak na gaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. Ayan po ang tinututulan ng aking mahal na katunggali. Katunggali ko po siya pero kaibigan ko po siya. Yan po ang tinututulan niya na ang papurihan ang anak na gaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. Ayan. Ang sabi po ng anak sa Juan 3:13, napakalinaw, at walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Galing siyang langit. Ba't sinasabi mo hindi siya galing langit? Juan 6:38, sapagkat bumaba akong mula sa langit, sabi ni Kristo, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Bumaba sa langit Ang sabi sa Juan 17:5, at ngayon, Ama, luwalatiin mo. Okay. Putol. So, 5 minutes last.
conclusion, Ate Nelita, pasok. Okay po. Ngayon po ay napatunayan ko pong malinaw batay sa kasulatan, hindi sa mga haka-haka ang aking tindig na ang paniniwalang si Jesus ay tao ay dapat paniwalaan sapagkat ito'y kalooban mismo. Ang sabi, ito'y katotohanan sa unang Timoteo 2:3-5 ng Ama na tagapagligtas, na tayo'y manalig na mayroon tayong taong tagapamagitan sa Diyos. At ang tagapamagitan na ito na tao, no, hindi sa lupa lamang. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Kristo, na sino mang kikilala sa akin sa makasalanan at sa libotang ito, ay kikilalanin ko rin siya sa harap ng aking Ama. So ang tagapamagitan natin sa Ama, malinaw na patunayan natin na taong tagapamagitan, hindi Diyos sa tagapamagitan. At ang isa pang patunay na sinasabi ng aking mahal na kaibigan na si Brother Noel, na kaya daw Diyos si Kristo dahil siya po ay manlalalang, ayon po sa kanyang haka. Masabi nating haka sapagkat walang sinabi ang Ama na si Jesus ang naglalang, wala rin sinabi ang anak na ako ay naglalang. Ang sabi ng Ama, ako ang lumikha ng lahat ng mga bagay, no? Ang sabi rin ni Pablo, yan ay bababasa sa Isaiah 44:24, ang sabi ng Pablo naman sa 8:6 ng Korinto, sapagkat sa Ama nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa Kanya. So pinatunayan ni Brother Noel na hindi si Jesus ay Diyos, no? Sapagkat sabi niya, ang manlalalang daw ay si Jesus batay sa kanyang haka. Subalit kung batay sa Biblia ang ating pagpapatunay, malinaw na ang binabanggit ay ang Ama. No? Ang Ama hindi si Jesus, hindi si Kristo. Ngayon sinabi naman niya na kaya daw Diyos Jesus dahil siya daw ay may mga gumagabay sa kanyang propeta. Akalain mo, si Jesus na propeta ay may propeta. No? Paano nangyari yun? Sa Deuteronomio 18:19 ay hinula na ng Panginoong Diyos na si Jesus ay propetang gaya ni Moses. Ang patutuon ng ating katunggali, ang sabi niya, si Jesus daw na propeta, ay may propeta pa, no, na nagsasalita sa mga propeta noong unang panahon. Kamalian po yan. Dahil ang turo po ng Ama, propeta si Jesus. At yung may mga propeta dito, hindi si Jesus, kundi ang Ama. So, ang may propeta dito, walang iba kundi ang Ama. Hindi po ang anak ay ang may mga propeta. Wala po siyang ganon. Siya po ay propeta ng Diyos, sinugo sa sanlibutan. No? Hindi po natin magmalabis sa nasusulat. 18 ng Deuteronomio, malinaw na propetang katulad ng Moses. Walang ibang tinutukoy diyan kundi ang Panginoong Kristo. Ngayon, kung sasabihin mong si Yesu Kristo na gumagabay sa kanyang mga propeta, yan ang patunay niya kanina, narinig ko. Kanyang mga propeta, lumalabag na po siya sa aral ng nasusulat. Sapagkat ang nasusulat ay malinaw na si Jesus ay propeta ng Diyos. Hindi siya yung Diyos na may propeta. Maling-mali po yan. So, ang pinatutunayan po na aking katunggali ay kabaliktad, no? Sa katotohanan na aking napapatunayan mismo, na batay mismo sa nasusulat, na ang ibig at ang kalooban ng Ama na tayo ay magsasampalataya sa katotohanan. At ang katotohanan na yan ay hindi sa pananalig na si Jesus ay Diyos. Walang mababasang ganon. Ang ibig at ang katotohanan na ito ay ang maniwala tayo na meron tayong taong tagapamagitan sa Diyos. So kung ayaw man maniwala ng karamihan at sumunod sa kasinungalingan na si Jesus ay Diyos, labas na po tayo dyan. Ang nais lang nating ipaabot dito sa usaping ito ay pawang katotohanan. Hindi tayo nagdaragdag ng kamalian. Sapagkat ang kamalian ay hindi yan sa Diyos, sa dyablo. No? Sinabi niya kanina na ako daw ay sinungaling nang sabihin ko na tinawag ang Ama. Na tinawag ng Ama na si Jesus ay Diyos. No? Subalit, ang kaisipan ng Ama ay hindi kaisipan natin. Kung inisip man niya na tinawag si Jesus na Diyos dahil ang ayon sa Kanya ay Diyos, hindi gayon ang ayon sa Ama. Bakit? Napakaraming tinawag ang Ama. Sa awit, tinawag niyang mga Diyos. Pero ang katangian, ang kalikasan ng tinawag ng Ama, siya na rin ang nagpatunay. Sabi niya, mga taong hukom ang tinawag, no? Tinawag ng Ama. Ang Ama rin ang nagtawag nun. Pero nang pagdating daw kay Jesus, iba daw. Pero ang punto dito, tinawag
tinawag, parihong tinawag. Kaya nang sabihin ko na tinawag, oo, tinawag. Pero hindi ang isip mo ay isip din ng Ama. Magkaiba. Kasi ang isip ng Ama na gawin si Moses. Okay, maraming salamat. God bless po sa So, lahat. good natin tinatapos ang debate, no? God Thank you bless. so much. Maraming salamat, Mr. Moderator, sa iyong pagtatagtad. God bless, Sis Nelita. Sa pagpupuyat mo sa amin, pagpalain ka ng Ama Tutulog na sa na langit. ako. Yes.